Lalo pang lumalakas ang panawagan na ideklara ng National Public Health Emergency ang HIV sa bansa. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, ano ba ang sabi ng HIV/AIDS advocate sa usaping ito? Jiggy, suportado nga ng UNAIDS Philippines ang rekomendasyon para maideklara bilang National Public Health Emergency ang HIV. Pero dapat noon pa raw ito ginawa. Narito po ang pahayag ni UNAIDS Philippines Country Director Dr. Louie Ocampo. If the intention is to consolidate yung efforts ng lahat ng sangay ng gobyerno, kasama na yung local government unit sa pagdedeklara ng National Health Emergency, at kung ito po ang paraan para tugunan ng lahat ng gobyerno yung problema natin sa HIV, siguro po ay hindi lang ngayon. Tingin ng mga HIV advocate, isa po sa mga dahilan kung bakit dumarami ang mga kaso ay dahil po mas marami na yung nagpapatest. Pero kung pagbabasihan itong 95 target ng UNAIDS, kaugnay po ng mga dami ng mga na-diagnose, yung mga under ng treatment at yung mga mababa na ang viral load, ay malayo pa raw po ang Pilipinas. As of March 2025, ayon po sa Health Department, ang Pilipinas ay 55% pa lamang in terms of diagnosis. Kaya dapat na raw mawala itong stigma and discrimination para nga mas marami itong matest at magamot dito sa HIV. Ayon pa sa mga eksperto, kahit sino pwede pong tamaan ng HIV, anuman ang kasarian, at ito raw ay hindi po na ipapasa sa pamamagitan ng casual contact, gaya po ng pagyakap o paghalik, gayon din po yung mga pag-share o paghahati-hati ng mga pagkain, utensils, at even mga kagat ng insekto. At ang HIV ay hindi na po isang death sentence. Ito po ay pwede nang ma-manage na magamot. Transmission ng HIV ay kumbaga nadadala ng certain fluids of the body, no? So it's either dugo, okay, or semilya, or breast milk. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa Quezon City.